Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamalinyogan in Cagayan. Kamalinyogan Bridge. May pinapagawa si Pangulong Bongbong Marcos na tulay at magtatapos ngayong ngayong December. Sa Enero ay open na yan. Pakinggan natin ang balita tungkol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamalinyogan. Ito na po. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Kilala ang lalawigan ng Cagayan bilang rising corn granary sa Northern Luzon. Kaya naman ganoon nilang kahalaga ang pagkakaroon ng mga infrastruktura gaya ng tulay para maituwid ang mga produktong pang-agrikultura at pabilisin ang transportasyon mula sa mga karatig bayan nito na ito po ay nangyari October 14. Ngayong nakalipas na October 14. October 13 may rally sa Manila na pababain si Bongbong Marcos. Pero hindi nangyari. Pagka October 14 ay pumunta siya sa Kamalinyogan Bridge. Bisita siya sa Cagayan. At ito ang kanyang inauguration to. At isa na nga dito ang bagong tayong tulay, ang Kamalinyogan Bridge. Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Ako si Katrina Abad. Live po ninyo kami napapanood sa Facebook and YouTube pages ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. At ngayon nga po, dumating na ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bayan ng Kamalinyogan kasama si Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Vince Dizon at Cagayan Provincial Governor Edgar Aguilpan para isagawa ang pag-inspeksyon sa Kamalinyogan Bridge. Inaasahang magtatapos sa Enero ng susunod ng taon itong Kamalinyogan Bridge. Sila po ay sinasalubong nila DPWH Regional Director Matias Malenab at ilang local officials na pinangungunahan ni Kamalinyogan Municipal Mayor Isidro Cabado at Apari Municipal Mayor Dominador Dayat. Bago nga po tumungo ang Pangulo sa Kamalinyogan Bridge, kanyang pinasinayanan ang inaugurasyon ng Union Water and Pumping Dam sa bayan ng Calabria, Cagayan. At para nga po bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman, mga kasama natin si DPWH Project Engineer Elmer Escobar. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Kat. Sir, could you give us a brief info, sir, itong proyektong po ito, itong Kamalinyogan Bridge? Bakit po dito na isipan gawin po itong bridge na ito? Actually, based on the feasibility study po, ma'am, ito po ay napili dito sa Kamalinyogan, tawag nila is Apari West Kamalinyogan. Kasi po, ito po yung pinakamadaling access po sa mga kababayan natin from the Apari West. So marami po tayong mga residente dyan. Pagka umikot pa sila sa Magapit Bridge, so they took more than 1 hour po na makarating dito sa Kamalinyogan, Municipality of Kamalinyogan. So, Diba po? Napakaganda ng proyekto ni Bongbong Marcos, Pangulo. Kahit na binabanatan siya, kahit na gusto ng ibang mga tao na pababain siya sa pwesto, pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti. Hindi niya iniisip yung mga tao na ayaw sa kanya. Para sa kanya, gumagawa siya ng mabuti para sa mga kababayan natin. Ito ang maganda. Ito ang napakababuting Pangulo ng ating bansa.
yung pinaka Tuloy natin. pinaka northernmost Yes. na bridge po na meron tayo ngayon. Yes, according to the study, ito na po yung location, is the best na location from them to travel the short distance na po, hanggang from 1 hour to 20 minutes na lang po. Sir, ito sir, bridge po ito, meron po itong haba ng 1,580 meters long po. Yes, ma'am. Ano po yung mga salient features po nitong daan? Bali, actually, itong 1.58 meters, dito po ay na-design po natin kung bakit na masabi na iconic structure ito. Based on the study, kasi this is a symmetrical structure of they call it cable stage. Cable stage talaga ito na symmetrical with a total of 480 meters. 480 meters, if I'm not mistaken. So, this one is, yung dalawang span, ito is symmetrical eh. Dalawang span po ito, ma'am, na yung dalawang span is, in each span po ito is 157.5 meters po. Dalawa yan. So, yung another, kasi 4 spans talaga actually ito, ma'am, yung cable stage natin. Yung dalawa naman is spans sa bandang dulo is around 82.5 meters. So, bali, that with a total of 480 meters yan. So, itong meron tayong Okay po. May patalastas eh. Hindi natuloy. Hindi natin masyadong mataasan mga kaibigan. Ito lang ang aking balita ngayon. Kasi yung October 14 na pizza yun. Sa susunod ay iba na naman. Maraming salamat po. Yun ang balita para sa inyo galing sa administrasyon ni Marcos.